galak at pusong mapagkumbaba. Sa tahanan ng Diyos tayo'y nagtitipon, awit ng papuri sa Kanya'y iaahon. Kristo Jesus, aming ilaw at pag-asa, Ikaw ang daan tungo sa bagong buhay. Sa iyong salita kami pinalalakas, pag-ibig mo'y gabay naming wagas. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon, punuin mo kami ng iyong biyaya at lingap, upang sa banal na pagdiriwang na ito, kami maging tapat na lingkod mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat gusto nating makarinig ng gabay, salita galing sa Diyos. Pero tila ba minsan, napakatahimik niya. Talaga bang hindi tayo kinakausap ng Diyos? Talaga bang wala siyang binibigay na gabay o salita? O baka naman ibang ating inaasahan? O baka naman ang ating mga isip, ang ating mga puso ay puno ng gulo, ng ingay? Mga kapatid, napakaliwanag, napakalinaw ng boses ng Diyos sa Kanyang salita. Ang Eucharistia ay ang pinakatanda ng Kanyang pagmamahal sa atin. Tayo lang naman ang matigas ang ulo, tayo lang naman ang matigas ang puso. Ayaw nating makita yung gustong ipakita ng Diyos sa atin. Marahil dahil meron tayong kataasan ng loob. Kaya naman, para matanggap natin ang Kanyang biyaya, umpisan natin ang ating banal na misa sa pagpapakumbaba. Hilingin natin muli ang Kanyang awa. Tulungan tayo na buksan ang ating isip, ang ating mata, ang ating puso, para marinig natin ang Kanyang kagustuhan, para masundan natin ito, at para dito umapaw ang ating pagpapala. Para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa Kanya, pagsisihan natin muli ang ating mga nagawang kasalanan. Sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel. Tumindig ka, Panginoon. Ilad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok
at mga burol ang iyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, "Bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkakaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos na katasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taong ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Diyos kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng ulibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod sa Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't maghandog niyong hahin. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung umatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong andog, ni ang iyong mga hahing sa dambanay sumusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang iyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay ang tipang natutunggod? Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, kundi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikahan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aking yahahin ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa palatandaang inilarawan na nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim sa lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito. At ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito. At ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Welcome po sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung tayo mga Pilipino, hindi talaga marunong magbasa. O baka, hindi lang tayo marunong umunawa. Hindi ko alam kung napansin niyo po ang mga bagay na ito. Halimbawa, kapag meron kang nakitang karatula o sign na kalagay, pagkalaki-laki, wet paint, do not touch. Anong unang-unang gagawin ng tao na napadaan? Ay, wet paint, hahawakan pa. Di po ba? Pagkatapos, makikita, ay, basa pala. Nakalagay na eh. Nakasulat na eh. Di po ba? Sa panghalimbawa, pag meron pong pintuan, pagkalaki-laki din ang sign, push, sabi. Anong ginagawa ng iba sa inyo? Hinihila. Hindi po ba? Pinupul. Push nga eh. Hindi po ba? At pagkatapos nagrereklamo pa, ayaw bumukas. Hindi naman po pintuan ang problema. Baka yung nagbabasa ang talagang may problema. Di po ba? Isa pong lalaki, pumasok sa coffee shop. May malaki pong sign, nakasulat, Wi-Fi password, buy first. Yung customer na yon, 10 minuto na, nakatayo, nagtatype, nilalagay, buy first. Small caps, ayaw. Kinapital letter, buy first. Ayaw na naman. Buy first, 1, 2, 3. Ayaw na naman. Buy first, 3, 2, 1. Ayaw na naman. Nagalit yung lalaki. Tinawag yung staff. Ano ba naman ito? Tingnan mo yung password. Sabi, buy first. Hindi umuobra, hindi pumapasok. Tinanong nung cashier, Sir, bumili ka na ba? Sumagot, ay, hindi pa. Sir, sabi po ng cashier, hindi po yan yung password. Instruction po yan. Buy first. Bumili ka muna, bibigay namin yung password. Diba? Marunong magbasa. Mahinang umunawa. Ang dami pong balita ngayon na aksidente sa daan. Pero, ang nakakatawa at nakakalungkot ay yung mga nababangga dun sa mismong pedestrian lane. Habang tumatawid yung tao dun sa tamang tawiran, dun sila babanggain ng mga sasakyan. Hindi ko po ba alam kung anong tingin ng ibang nagmamaneho sa mga pedestrian lane? Hindi ba dapat kapag nakikita mo na yung pedestrian na magbagal ka na? Pero baka ang iba, parang ang basa nila, ang unawa nila,
Pag merong pedestrian lane, bilisan mo pa. Di po ba? Kaya maraming nasasaktan. Hindi dahil kulang ang karatula, kundi dahil merong mga tao ayaw unawain yung nakikita nila. Di po ba? Kaya ang tanong, ano ba talagang problema natin? Kulang ba tayo sa paalaala? Kulang ba tayo talaga sa mga signs? O baka naman matigas lang ang ating mga ulo? Amen? At ito po mismo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Lumapit daw ang mga eskriba, ang mga pariseyo sa ating Panginoong Hesukristo. At humihiling sila, sabi nila, "Teacher, we wish to see a sign from you. Bigyan mo naman kami ng tanda galing sa langit." Parang sa unang pandinig mo, wala namang masama doon sa hinihingi nila. Hindi po ba? Pero ang problema nito, ang dami na kasing sign, ang dami ng himala, pinakita si Jesus sa kanila. Mag-umpisa po nung dumating si Jesus at nung siya'y nagmisyon, yung mga bulag, nakakita na. Yung mga pilay, nakalakad na. Yung mga merong ketong, gumaling sila. Yung mga sinaniba ng masamang espiritu, lumayas na sa kanila. Libo-libo mga taong gutom, napakain, nabusog. Yung mga patay, muling nabuhay. Ano pa bang sign ang hinahanap nito mga eskriba at pariseyo? Marahil hindi po sign ang kulang. Pananampalataya talaga ang kulang. Amen? Hindi ebidensya ang kulang. Kababaang loob ang kulang. Dahil minsan, kahit na magpakita ang Diyos ng 100, 1,000 milagro o sign, kung saradong puso mo, kung matigas pa rin ang ulo mo, bulag ka pa rin sa mga biyayang ipapakita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, sabi ni Jesus, no sign will be given except the sign of Jonah. Ibig sabihin, sapat ng binigay na mga tanda ng Diyos. Ang tanong ngayon ay hindi kung may sign ba. Ang tanong ay kung susunod ka ba. Mga kapatid, aminin natin. Kamukha natin ang mga eskriba at mga pariseyo. Humihingi tayo ng mga sign sa Diyos. Meron pong nagsasabi, Lord, bigyan mo naman ako ng sign. Kung mahal na mahal mo ako, bakit ang dami kong problema? Bakit ang dami kong mga suliranin? Bakit hirap na hirap ako sa buhay? Talaga bang mahal mo ako? Pero nakalimutan nung humihingi na humihinga pa siya. Baka nakakalimutan natin kahit na pagkahirap-hirap ng buhay, at least may pamilya ka pa na nagmamahal sa'yo. Baka minsan nakakalimutan natin yung simpleng pagkain lang dyan sa lamesa. Diba? Napakalaking milagro na. Baka nakakalimutan din natin, napakalaking milagro na meron tayong isang simbahan nagdadasal para sa atin. Yung binibigyan ka lang ng isa pang bagong araw para magsisi, magbago ng Diyos. Hindi ba sign na yan? Hindi ba napakaraming mga himala na yan galing sa Diyos? Meron naman po iba nagtatanong sa kanilang dasal, sa kanilang panalangin, Lord, sign na ba ito na magre-resign ako sa aking trabaho? Pero tignan mo ang buhay nila. Halos araw-araw silang pagod, hindi sila makatulog. Palagi na lang masakit ang ulo nila, mataas ang blood pressure nila. Konting bagay lang, nag-aalboruto, sumasabog. Pag-uwi sa bahay, walang oras sa asawa, walang panahon para sa mga anak, pati sa pagdarasal, nakakaligtaan na, wala na ring gana. Tapos, magtatanong pa rin, Lord, bigyan mo ako ng sign kung magpapatuloy pa rin ako dito sa aking trabaho. Mga kapatid, hindi kaya ang stress mo ay ang sign galing sa Diyos. Minsan, ginagamit ng Diyos ang mismong nararamdaman mo sa iyong katawan. Kinakausap ka ng Panginoon. Anong sinasabi niya? Magpahinga ka naman. Tumigil ka naman. Huwag mo namang papatayin ang iyong sarili. Kasi mga kapatid, hindi naman po lahat ng sign ay kakaiba. Hindi naman po lahat ng sign galing sa Diyos ay milagro.
at himala. Minsan, ang sign ng Diyos ay yung pagod mo. Minsan, ang sign ay yung luha mo. Minsan, ang sign ay nandyan sa katahimikan. Minsan, ginagamit din ng Diyos ang ibang tao para kausapin ka. Yung pangungulit nila, yung kinakausap ka nila, yung mga side comment nila na, uy, parang hindi ka masaya. Sign na yan. Hindi po ba? Pero ayaw pa rin nating makinig. Bakit? Kasi hinihintay natin na magbukas ang langit, ang kumidlat, ang marinig natin ang malakas na boses sa sinasabing, anak, tumigil ka na, mag-resign ka na. Diba? Ang dami sa ating ganyan. Gusto kasi ang sign extraordinary. Pero hindi ganyan ang Diyos. Kadalasan, pag nagsasalita ang Diyos, mahina lang. Pero napakalinaw. Madalas, ang unang kinakausap niya, hindi yung iyong tenga, kung hindi ang iyong konsensya. Pero ang problema ng napakarami sa atin, pinatay na ang konsensya. Hindi po ba? At kung hindi pa rin tayo nakikinig, kinakausap tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating mga katawan. Kaya mga kapatid, huwag nating hintayin na mag-collapse tayo bago tayo magpahinga. Huwag nating hintayin na masira yung ating pamilya bago tayo magbawas sa ating mga trabaho o huminto sa ating mga bisyo. Huwag nating hintayin na mawala ang ating pananampalataya bago tayo lumapit sa Diyos. Dahil tandaan niyo po, ang Diyos nagbibigay ng napakaraming sign. Hindi para takutin tayo, kundi para iligtas niya tayo. Amen? Mga kapatid, hindi po nagkukulang ang Diyos sa pagpapadala ng mga palatandaan sa atin. Ang kulang ay ang ating pagiging handa na makita ang kanyang mga palatandaan. Minsan, ang problema ay hindi naman tahimik ang Diyos. Ang problema, aminin natin, maingay lang sa loob ng ating isip. Maingay lang sa loob ng ating mga puso. Anong sinasabi ng Diyos? Basahin niyo ang Biblia. Be still and know that I am God. Hindi mo kailangan guluhin ang iyong buhay. Kinakausap ka ng Diyos. Tumahimik ka, huminto ka, at makikita mo, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po sa araw na ito, wag sana tayong maging kamuka ng mga eskriba at pariseo. Huwag ka nang humingi ng sign sa Diyos. Sa halip, ang hingin natin, isang bagong puso na handa na makita ang Diyos. Handa na makinig sa Diyos. Handa na sumunod sa Diyos. Dahil ang himala ay hindi po nag-uumpisa kapag dumating ang mga signs. Ang himala ay nagsisimula kapag sumunod tayo sa mga signs, sa mga tanda na matagal nang pinapakita ng Diyos sa iyo. Ang kapatid, naway ihanda mong iyong puso, buksan mo ito sa Diyos, sumunod ka sa Kanya at makikita mo, pagpapalain ka niya, hindi kakaunti, kundi sobra-sobra. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin na tuklasan ni Jonas na walang makakatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan niya pa tayo ng biyayang magpakumbaba at ang maging matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga mamamayan ng Nineveh, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban
at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, binigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasam mo mula pa nung una ang kanya muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahaing pinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong kinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan, ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtatakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Kaya ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kainasan. Hosana, Hosana sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen.
sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
masisindang matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking taklang, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindang matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi ko po alam kung napansin nyo rin ito. Bakit dalawa ang ating mata, dalawa ang ating tenga, iisa lang ating bibig? Bakit nung ginawa tayo ng Diyos, mas marami ang mata, mas marami ang tenga, iisa lang ang ating bibig? Mensahe yan. Paalaala yan. Na dapat mas marami ang ating pagtingin, paghahanap, mas marami sanang panahon ang ating pakikinig, pag-uunawa, kaysa sa ating pagsasalita. Di po ba? Baka isang hadlang yan, bakit hindi mo nakikita o nauunawaan ang mensahe ng Diyos, ang kanyang mga tanda. Mas madalas ka pang magsalita kaysa sa maghanap, tumingin, kaysa sa makinig at umunawa. Ang kapatid, napakaraming mga paraan at tayo'y kinakausap ng Diyos. Ang salita ng Diyos, napakalinaw. At isipin niyo, pagkatapos na nating binasa, ipapaliwanag pa ng pari. Diba? Sobra-sobra na. Pero bakit meron pa rin mga tao ang nananatili sa pagkakasala? Kasi nga, hindi pumababa, hindi pumapasok, hindi tumitimo sa ating mga puso at kalooban. Hinagamit ng Diyos ang ibang tao, pero baka naman binabaliwala mo sila, baka ini-ignore mo sila. At mahalaga din na pakinggan mo ang iyong katawan. Kinakausap ka ng Panginoon sa pamagitan ng iyong katawan. Yang stress mo, isang signal yan na huminto. Kala natin, pag tayo nagkakasala, diyan ang masaya, masarap na buhay. Sa umpisa lang. Pero pansinin niyo, pag nabubuhay ka sa pagkakasala, nagiging mahirap, nagiging mabigat ang iyong buhay. God is speaking to you through your body. Listen to it. Kaya gusto ko pong humingi ng paumanhin sa mga iba sa inyo nung pong nakalipas, ngayon pong weekend, hindi nyo ako tinatnan na nagmimisa, nagbakasyon muna po ako.
Kasi po, hanggang ngayon, hindi pa tumitigil ang aking pag-uubo-ubo. Pasensya na po. Pero kailangan ko rin naman pong magpahinga. Kinakausap din ako ng Diyos sa pamagitan ng aking katawan. Kayo, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng iyong katawan, ng ibang tao, ng kanyang salita? Pero balikan natin ang sinabi ni Jesus. Ang pinakamalaking tanda na ibibigay sa atin ay ang tanda ni Jonas. Ibig sabihin, kailangan nating magsisi dahil ang propeta Jonas ay nagpahayag ng pagsisisi sa mga tao. My dear friends, be repentant. If you want to receive grace in your life, please ask forgiveness of your sins. Because an unrepentant life is an ungraced life. Huwag kang maghihintay na ikaw ay babasbasan ng Diyos kung nananatili ka pa rin sa iyong pagkakasala. Yan ang isang tanda. Kaya nga, mag-umpisa ngayong gabi-gabi, araw-araw, bago tayo matulog, isang magandang exercise, gawain, ay humingi lang ng tawad sa Diyos. Oo, magpasalamat ka. Napakaraming biyaya. But always ask forgiveness to God. Dahil tao tayong hindi perpekto, hindi natin alam sinong nasasaktan natin. Kapag tayo'y nagpapakumbaba, yan ang kinalulugod ng Diyos. At pag napapangiti natin ng Diyos, asahan mo na mas marami pang pagpapala at himala ang mararanasan mo sa iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.